Isang magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay dadako na po sa ating gawain, ang gawain ng pananalangin. Welcome po sa Balut Christian Church Prayer Meeting. At malugod po naming inaanyaya ng bawat isa, higit sa lahat yung ating pong mga kapatiran nandyan sa kanilang mga tahanan. Tayo po ay sama-sama sa oras na ito, nalalapit po sa ating Panginoon. At una po nating idudulog ang ating pong bansang Pilipinas. Samahan niyo po ako na manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat po o Diyos sa gabing ito. Salamat po sa pribilehiyong muli na kami po o Diyos ay makalapit at idulog o Diyos ang patungkol po sa aming pong bansa. At sa oras pong ito ay itinataas po namin ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, o Diyos. At maraming salamat sapagkat may mga bagyong dumaan, ngunit andyan ka, o Diyos, na siyang patuloy nagbibigay pag-asa sa aming pong mga kababayan na tunay na naapektuhan ng bagyo. Dalangin po namin na yung patuloy na kalakasan na nagmumula sa iyo, kaaliwan, at yung makarecover po sila sa kanilang sitwasyon sa mga oras na ito. Dalangin po namin na inyo nga pong ipagkaloob anuman pong provision na kanilang kailangan sa mga oras na ito. Higit sa lahat, sa mga nawalan ng tahanan, na magkaroon po sila ng panibagong tahanan na tunay nga, o Diyos, doon ay magiging safe po ang bawat isa. At hindi po ito magiging daluyan ulit ng kanilang pagkabigo. Bagkus ang bagong tahanan na kanilang matatanggap mula sa iyo, O Diyos, ito ay tunay na pagpapalain mo, O Diyos. Sa oras pong ito, dalangin din po namin, higit sa lahat, ang aming pong gobyerno. We pray po, Panginoon, mula po sa aming pong presidente, vice presidente, sa bawat gabinete, sa Senate, O Diyos, mga senator, sa Congress, sa mga congressman, O Diyos, ang mga governor, at andyan po ang mga mayor, lahat po ng nanunungkulan, O Diyos, sa bawat lugar, bahagi ng aming pong bansa, mapabarangay man, O Diyos, ay aming itinataas sa iyo. Nandyan nga po, Panginoon, ang patuloy na pagharap ng aming pong presidente din sa mga problema na patuloy na nag-aaray sa bansang ito. We pray po, Panginoon, ang wisdom po, Panginoon, yung karunungang nagmumula sa iyo, kaalaman kung paano ma-resolve ang mga problemang ito, at katatagan din, O Diyos, patuloy na ikaw ang magpapatatag sa aming pong Pangulo, at patuloy na bibigyan mo siya ng maayos na kalusugan, sapat na puso at kaisipan sa mga problemang ito na kanyang kinakaharap sa aming pong bansa. Dalangin po namin na inyong pong patuloy na suportahan siya sa lahat ng kanyang kakailanganin upang masolusyonan, O Diyos, at magkaroon ng kalinawan. Higit sa lahat, O Diyos, yung mga usapin patungkol po sa flood control, yung mga andyan po yung mga anomalya na nangyayari, O Diyos. We pray po, Panginoon, na sino mang po mga sangkot dito, O Diyos, ay magkaroon po sila ng kusa na pagsuko, pag-amin, O Diyos, at tunay na maibalik din, O Diyos, nila ang anuman kanilang kinuha, O Diyos, sa kaba ng bansang ito. We pray po, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang siyang makapag bibigay sa kanilang puso na
isuko, O Diyos, ang lahat ng kanilang kinuha at ginamit po, Panginoon, sa kanilang mga pansariling naisin, O Diyos. At dalangin po namin ang ah, patuloy na ekonomiya ng aming pong bansa, aming itinataas. Ikaw po, O Diyos, ang siyang kikilos at gagalaw sa buhay ng aming po mga ekonomista ng bansang ito. At tunay na yung nararapat na mga estratehiya, O Diyos, para maisulong, mapatatag ang ekonomiya ng bansang ito kahit na sa ganitong sitwasyon na maraming mga nangyayari at mga hindi pa nare-resolve, O Diyos, at andoon pa po under processing pa po, Panginoon, yung nasa usapin pa rin, O Diyos, yung mga kaso, O God. We pray po, Panginoon, na nawa ang mga nakatalaga dito ay maging tunay na ikaw ang siyang tutulong din, Panginoon, upang magkaroon po ng tunay na linaw ang mga kaso ngayon sa flood control. We pray din po, Panginoon, na yung transparency sa aming pong government. We pray po, Panginoon, na makita at magkaroon ng linaw sa bawat mamamayang Pilipino po, ang lahat-lahat, upang maiwasan yung tunay na galit ng puso, O Diyos. Dalangin po namin ng inyo nga pong payapain ang puso't isipan ng aming pong mga kababayan, O Diyos, na nawa ay maging tunay na naisin din ng bawat isa na maisaayos ang kalagayan ng bansang ito. Magkatulungan ang isa't isa, O Diyos. At dalangin po namin ang tunay na iyong gagawin pa, Panginoon, sa bansa namin. Maging anuman pong sekta o relihiyon, O Diyos, ang nagnanais mag-aklas or magkaroon ng revolution muli sa bansang ito, dalangin po namin, O Diyos, na hindi na maulit pang muli yung mga nakaraan, O Diyos. Bagkus ay magkaroon ng pagsasaayos po sa panahong ito na hindi na daanin pa sa dahas, O Diyos. At dalangin din po namin na nawa ay inyo pong tutulungan, O Diyos, ang aming gobyerno na talagang gumagampan ng kanilang tungkulin, nandoon ang katapatan sa paglilingkod sa iyo sa bayang ito. Dalangin po namin na nawa ay pagtibayin mo po ang bawat isa, patuloy mo silang patatagin at patuloy na bigyan ng katyagaan, O Diyos, sa mga sitwasyong ito, O Diyos. Andyan po ang aming mga kasundaluhan, kapulisan po, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang tutulong sa kanila na maging maayos anumang pong mga rally ang mangyayari sa araw ng bukas, sa Lunes, sa Martes, O Diyos. We pray po, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang siyang amin pong maaasahan sa mga bagay na ito. We pray po, Panginoon, na makita din ang bawat mamamayang Pilipino na meron ka ring nais ipabatid sa bawat isa sa aming pong bansa. We pray po, Panginoon, na tunay nga na makita nila rin ang inyong naisin at layunin para po sa aming bansa. Kung bakit nangyayari ang mga bagay nito at anuman po yung mga hindi maintindihan ng iba ay inyo nga pong linawin sa kanila, O Diyos. Andyan po yung kanilang mga maling paniniwala din, O Diyos. Higit sa kanilang pagkilala sa iyo, ay tunay na dalangin po namin ang bawat mamamayang Pilipino ay magkaroon ng tunay na pagkakilala sa iyo, O Diyos. At we pray po, andyan ang aming pong mga kababayan, mga kasamang mga manggagawa sa iglesia. And we pray po, Panginoon, na ikaw ang
ah, tutulong sa bawat isa na hindi magkanya-kanya bagkus ay magkaroon po ng tunay na pagkakaisa at hindi magkaroon ng kaisipan na mapolitika ang mga kaisipan ng bawat mga Kristiyano bagkus ay magkaroon ng tunay na puso ang bawat Kristiyano sa bansang ito para maiayos ang bansa, hindi para makisalo o makisawsaw sa kaguluhan ng iba, O Diyos. At sa oras po ito ay dalangin po namin patuloy na nawa ay maging maayos po ang araw ng bukas, ang araw ng Lunes at ang araw ng Martes. At sa oras po ito, dalangin din po namin patuloy kung meron pong bagyo na nagbabanta sa aming bansa. We pray po, Panginoon, katulad ng iyong paggabay po, Panginoon, sa mga nakaraang bagyo, may mga naapektuhan man. We pray po, Panginoon, sa pagkakataong ito na hindi na mangyayari na magkakaroon pa ng panibagong trahedya sa mga bagyong darating. We pray po, Panginoon, yung safety ng bawat sulok ng aming bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tunay nga, O Diyos, na magiging maayos po ang lahat at patuloy na ang bansang ito, O Diyos, ay gagamitin mong maging isang ilaw sa aming pong mga karatig bansa, na ang bawat mamamayang Pilipino ay may pagkakilala sa iyo, tunay na kumikilala sa iyo bilang Diyos na buhay, at tunay nga na makilala ang aming pong bansa na tunay na Kristiyano, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga provision sa aming pong bansa, na bagamat maraming mga nagsasabi na ang bansa ay naghihirap ng ganito, ganyan, ngunit nakikita namin, O Diyos, na nandoon ang kagalakan pa rin, kasiyahan ng mga Pilipino kahit may mga ganitong hindi magandang nangyayari. Salamat po, Panginoon, sa joy na ibinibigay mo sa bawat isa, higit sa lahat sa iyong mga anak na patuloy na dumudulog para sa bansang ito, O Diyos. At dalangin po namin ng aming mga pamilya, no, mga relatives po, Panginoon. Itinataas po namin sila sa iyo. Ikaw po, O Diyos, ang siyang manguna sa bawat isa. And we pray po, Panginoon, ang bawat mamayang Pilipino, nakikiisa kami sa naisi ng aming presidente na wala nang magugutom. Balang araw, O Diyos, ang bansang ito, lahat ng Pilipino ay sagana sa lahat ng bagay. Ikaw, O Diyos, ang aming tinataas at patuloy na papapurihan sa dakila mo pang gagawin na himala sa bansang ito, O Diyos. Ikaw ang aming patuloy na sasambahin, luluwalatiin sa bansang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Patuloy pa rin po tayong dumulog sa diwa ng panalangin at patuloy nating ilapit sa ating Panginoon ang nangyayari sa international. Panginoon po namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa gabi pong ito dahil malaya po kaming nakakalapit po, Lord God, sa kabanal-banal niyo pong trono, O Diyos. Salamat po muli sa iyong habag at mga biyaya niyo nga po, Lord God, na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa buhay po namin po, O Diyos. Dalangin ko nga po, O Diyos, sa oras na ito, ang nangyayari nga po, Lord God, sa international po, Lord God, kung saan po nakapaloob po rito ang bansang Russia, Iran, Ukraine nga po, Lord God, maging yung mga karatig bayan po nila, O Diyos, naway patuloy po nilang makamit palagi, O Diyos, ang kasaganaan, O Diyos, maging ang katahimikan, O Diyos, na matagal na po nilang minimiti sa kanila pong mga karatig bayan po nila, O Diyos. Maging sa bawat isang namumuno, O Diyos, sa mataas at mababang pinuno, O Diyos, sa mga bansa po nila, O Diyos. Sila po ay magkaroon nga po, Lord God, ng tunay na pagkatakot, O Diyos, sa iyo. At dalangin ko rin po, Lord God, naway sila po ay mabahaginan din po, Lord God, ng mabuting balita nyo nga po, Lord God. At sila po ay makakilala, O Diyos, sa tunay na Diyos na aming pong pinaglilingkuran, O Diyos. Salamat po, O Diyos, dahil naniniwala po ako, Lord God,
na mahal nyo rin po ang mga bansa na ito, O Diyos, maging sa mga karatig bayan po nila, O Diyos, maging sa bansang Israel, patuloy po nilang makamit po palagi, O Diyos, ang kapayapaan, O Diyos, na bagamat minsan po, O Diyos, na nagpapatuloy pa rin po, Lord God, yung pagbobomba po, Lord God, sa mga lugar po nila, O Diyos, pero naniniwala po ko, Lord God, na makakamit po nila, O Diyos, ang tunay na kapayapaan, O Diyos, at ang kapayapaan na ito, O Diyos, ay manggagaling nga po, Lord God, sa iyong mga salita niyo nga po, Lord God. Naway dalangin ko rin po, Lord God, naway patuloy din po kayong gumamit ng mga lalaki at babae, O Diyos, maging mga kabataan, O Diyos, sa kanilang pambayan, O Diyos, na upang maipahayag din po, Lord God, ang mabuting balita niyo nga po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, maging sa bawat isang mga OFW na mga kapatid po namin sa Balot Christian Church na nagtatrabaho sa iba yung dagat, maging sa ibang bansa, O Diyos, maging ang bawat isang mga OFW, O Diyos, na nagtatrabaho, O Diyos, na nasa ibang mga lugar, O Diyos, na naniniwala po ko, Lord God, na kung paano nyo po sila, O Diyos, na napapunta po, O Diyos, ng buong buo po doon na nagtatrabaho, O Diyos, sila po ay makakauwi po, Lord God, sa bawat pamilya po nila, O Diyos, na naiwanan po rito sa bansang Pilipinas, O Diyos. At dalangin ko rin po, Lord God, naway patuloy nyo pong bigyan ng kapayapaan ng bawat isang OFW dahil dumarating din po, Lord God, sa mga isipan po nila na sila po ay nalulungkot, sila po ay nababalisa at nakakaramdam ng takot, O Diyos. Dalangin ko rin po, Lord God, na naway sila po ay patuloy nyo pong bigyan ng katatagan, O Diyos. At dalangin ko rin po, Lord God, patuloy po kayong gumamit ng mga mananampalataya, O Diyos, upang lagi po silang mabahaginan ng mabuting balita nyo nga po, Lord God, na yung mga salita nyo nga po, Lord God. Dahil naniniwala po ko, Lord God, na bawat salita nyo nga po, Lord God, ay nagsisilbing pampatibay po, Lord God, sa pang-araw-araw po namin pong buhay, O Diyos. Salamat po, Lord God, sa bawat isang mga OFW po namin na sila po ay nawalay na matagal po, Lord God, sa kanilang pong pamilya, O Diyos, pero naniniwala po ko, Lord God, na kapag natapos po nila ang kanilang kontrata, O Diyos, sila po ay makakauwi na maayos sa bawat pamilya po nila dito po sa bansang Pilipinas na ito. Dalangin ko rin po, Lord God, maging ang bawat mga bansa, O Diyos, na wala po pong pagkakakilala sa aming pong Panginoong Yesus. Dalangin ko nga po, Lord God, na sila man din, O Diyos, ay kahabagan nyo nga po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, patuloy po kayong gumamit ng mga misyonero at talagang meron pong katapangan, O Diyos, na lagi pong naipapahayag ang mabuting balita nyo nga po, Lord God. Ito man po ay napapanoon o kahit hindi napapanoon, O Diyos, sa mga lugar na kanila pong nadistino, O Diyos. Naniniwala po ko, Lord God, na kailangan po palagi, O Diyos, may bahagi ang mabuting balita nyo nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, dahil patuloy po kayo may mga ginagamit na kahit mga kabataan, O Diyos, na meron po kayong ginagamit po, Lord God, upang lagi pong maipahayag mabuting balita nyo nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, na ito pong panalangin po namin na amin pong lagi pong isinasagawa po, Lord God, tuwing prayer meeting ay hindi po ito nasasayang, O Diyos, kundi ito po ay laging nagkakaroon, O Diyos, ng kabuluhan po, Lord God. Salamat po, Lord God, na ang bawat panalangin po namin po, O Diyos, ay ginagantimpalaan nyo na nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa bawat mga katugunan, sa bawat panalangin po namin, maging sa international, maging sa Nigeria nga po, Lord God, na kung saan nakapaloob pa rin po doon yung mga Christian nga po, Lord God, na lagana pa rin po, Lord God, ang pagpatay po, Lord God, sa mga Christian, O Diyos. Dalangin ko rin po, Lord God, naway ito po ay pakialaman nyo nga po, Lord God, at huwag nyo pong ayaan po, Lord God, na lagi pong may mga pinapatay na mga mananampalataya o mga Kristiyano, O Diyos. Dahil naniniwala po ko, Lord God, sa kanila pong paghahayag ng mga salita nyo nga po, Lord God, na libo-libo po, Lord God, mga kaluluwa po, Lord God, ang tumatanggap po, Lord God, sa iyo, O Diyos, ng kaligtasan. At sinabi nyo nga po, Lord God, na isa man po, O Diyos, o dalawa po, Lord God, na tumanggap ng mga kaluluwa, O Diyos, ay marami na pong mga anghel sa langit, O Diyos, ang nagagalak po, O Lord God. Salamat po, Lord God, na patuloy kayong kumilos, O Diyos, sa bansang Nigeria nga po, Lord God, na kung saan po, O Diyos, na marami na po doon ang mga Christian nga po, Lord God, ang mga mananampalataya, O Diyos. Salamat po, Lord God.
Naway patuloy niyo rin pong gamitin ng bansang Amerika, O Diyos, kung saan po siya nakapaloob po, Lord God, na siya po ay magiging taga-pamayapa po, O Lord God, sa nangyayari nga po, Lord God, sa Nigeria nga po, Lord God. Salamat po, Lord God. Ito po aming samo at panalangin na may pasalamat at may kalakip na pananampalataya, O Diyos. Salamat po muli sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ama naming Diyos, sa gabi pong ito ay nagpapasalamat kami sa patuloy na paggabay patnubay mo sa amin. Dalangin po namin sa gabi ito, Panginoon, ay aking po nilalapit sa iyo ang aming board members at saka mga leader ng Balot Christian Church. Patuloy mo po kami, Panginoon, na bigyan ng kalusugan at kalakasan ng pangatawan na magagamit namin sa patuloy namin paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Lalo-lalo na sa araw ng bukas, Panginoon, sa aming pananambahan sa iyo, Panginoon. Lord, panguna mo po kami, Panginoon. Patuloy ka mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, anuman ang aming mga pinaplano para sa 2026, Panginoon, panguna mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan kung paano namin ito magagawa at magagampanan sa tulong mo at gabay mo, Panginoon. Lord, salamat sa mga leader nito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, dalahin ko rin po, Panginoon, ang aming pong mga ministry, Panginoon, tulad ng youth ministry, Panginoon, sa panguna ni Brother Jerome Mukso, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo po siyang gamitin sa ministeryong ito na pinagkatiwala mo po sa kanya. Bigyan mo po siya ng patuloy na karunungan at kaalaman na nagagaling sa iyo, Panginoon, upang ito'y magamit niya at maibahagi niya, Panginoon, sa mga kabataan katulad niya, Panginoon, na kanyang tinuturuan, Panginoon, at pinangangalagaan, Panginoon. Lord, patuloy mo siya, Panginoon, nagagabayan ng papatnubayan, Panginoon, anuman ang kanyang mga plano para sa youth ministry nito, Panginoon, ay patuloy na ikaw, Panginoon, ang tumulong sa kanya, Panginoon. Lord, ikaw ang mag-provide na lahat ng kanyang mga pangangailangan, materials, Panginoon, at iba pa man, Panginoon. At alam ko na hindi mo siya pababayaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Brother Jerome, ganyan din sa mga kabataan na patuloy na dumadalo, Panginoon, sa iyong gawain na ito, Panginoon. Dalayan ko na patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, kaalaman na magagamit nila sa kanilang pag-aaral, Panginoon, na upang makita mo, Panginoon, kung paano sila, Panginoon, magpuri at magpasalamat sa ginagawa mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Gamitin mo rin po sila na maging buhay na patuto sa kanilang mga kamag-aral, sa kanilang mga kaibigan, Panginoon, at gamitin mo rin po sila na mag-akay, Panginoon, ng mga kaluluwa sa iyong paanan, Panginoon. Lord, salamat sa mga kabataan nito. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, ang aming pong children ministry sa pangunguna ni Sister Marian Lumuksod, gayon din Sister Lisa Carino, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo po silang bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan, bigyan ng karunungan ng kaalaman na magagamit nila sa patuloy nilang pagtuturo sa mga bata, Panginoon. Lord, ikaw po mag-provide ng kanilang mga materials na kakailanganin nila, Panginoon, sa kanilang pagtuturo sa mga bata, Panginoon. And we pray din ang mga bata, Panginoon, na kanilang tinuturuan ay tumimo sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon, ang mga itinuturo sa kanila ng kanilang guro, Panginoon, at ito'y maging kalakihan na nila, Panginoon, na kung paano makilala kanila ng lubusan, Panginoon, sa kanilang buhay hanggang sa sila'y magdalaga at magbinata, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kanilang kinilala, na ikaw ang Diyos na kanilang paglilingkuran sa kanilang edad na ito, Panginoon. Lord, gamitin mo po sila, Panginoon. Patuloy mo po sila ilayo sa anumang uri ng karamdaman, pagkos, kalusugan at kalakasan ng katawan ng pagkaloob mo po sa kanila. Bigyan mo rin po sila patuloy ng karunungan at kaalaman upang magamit nila sa kanilang pag-aaral, Panginoon, na makatapos sila, Panginoon, at magamit nila ito, Panginoon, makatulong sa kanilang mga magulang, Panginoon. Salamat sa mga kabataan nito, Panginoon. Lord, we pray din, Panginoon, ang aming mission minister, Panginoon, si Pastor Olan, Panginoon, patuloy mo po siya, Panginoon, nabigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan, bigyan ng karunungan ng kaalaman na magagamit niya, Panginoon, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang paghayo, Panginoon. Lord, gamitin mo po siya lalo, Panginoon, upang patuloy
na may bahagi, Panginoon, at may pangaral ang iyong mabuting balita, Panginoon, ng kaligtasan sa mga tao na nangangailangan nito, Panginoon. Lalo-lalo na, Panginoon, sa mga probinsya, Panginoon, na kanyang pinaplano na puntahan, Panginoon. Sama mo po siya lagi, Panginoon. Ikaw po mag-provide ng kanyang mga pangangailangan, mga materials, Panginoon, ang mga pamasahe, Panginoon, sa pagpunta niya sa mga lugar na kanyang pagmimisyonan, Panginoon. Lord, salamat po. Pagpalain mo po siya, maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, ang aming Bible study na nabuksan, Panginoon, sa Tatlong Maria, Panginoon, na tindahan, gayon din sa parlor, Panginoon, na parlor, Panginoon. Lord, we thank you so much na patuloy na nakikita ko kung paano, Diyos, ang iyong mga anak doon, Panginoon, ay abang ang iyong lingkod ay nagtuturo, nagbabahagi na yung salita, Panginoon, ay nakikita ko kung paano sila, Panginoon, na mag-response, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo po sila, Panginoon, na tulungan na lumago sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maging matatag saan mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay, ay magtiwala sila sa iyo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Lord, we pray, Panginoon, na gamitin mo po sila, Panginoon, na sa kanilang mga nagiging customer, Panginoon, ay maibahagi rin nila, Panginoon, ang iyong pag-ibig na naramdaman nila at naranasan nila, Panginoon, sa kanilang mga customer na ito, Panginoon. At gamitin mo rin po sila na maging patotoo, Panginoon, sa mga nagiging customer nila kung paano mo sila, Panginoon, binago, kung paano mo sila tinutugunan sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Lord, we thank you so much. Pagpalain mo po sila, Panginoon, maging ang kanilang pamilya, Panginoon, ay lagi mo po sila iingatan, Panginoon. Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, ang aming audio-visual ministry, Panginoon, sa pangunguna ni Sister Jocelyn Malbarona, gayon din si Brother Andrew Peñas, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo po sila, Panginoon, bigyan pa ng karagdagang kaalaman ng karunungan sa ministeryo na pinagkatiwala mo po sa kanila, Panginoon. Lumawak pa, Panginoon, ang kaalaman nila sa pagka-coverage, Panginoon, ng iyong mga gawain, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na ang ministeryong ito na ipinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan nila, Panginoon, ay nagagamit sila, Panginoon, upang ang iyong salita ay lumaganap, hindi lamang sa aming bansa, kundi maging sa ibang bansa, sa mga nanonood at nakikinig ng iyong mga gawain, Panginoon. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang bawat nakakapanood, nakakapakinig, Panginoon, ng iyong gawain na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng ministry na ito na ginagampanan ng aming mga kapatid. Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon, at patuloy mo po silang bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan. Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, ang iba pa namin, Panginoon, na mga ministry, ang aming worship team, Panginoon, sa pangunguna ng aming tagapagtugtog, Panginoon, tulad ni Brother Neil Bautista, gayon din si Brother Jeff Fernandez, si Brother Wayne Lebato, Panginoon, gayon din ang aming mga tagapagpaawit, Panginoon, sila Sister Carol Peña, Panginoon, sila Sister Shirley Barona, si Ann Mary, Panginoon, gayon din, Panginoon, ang mga backup singer pa, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo po silang gamitin sa iyong kaparaanan, O Lord. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang pumuspos sa kanila lagi, Panginoon, at gamitin mo po sila maging daluyan na iyong pagpapala, Panginoon, sa aming palamang pag-aawitan, Panginoon, ay makita na sa kanilang buhay ang patuloy na ginagawa mo, Panginoon, na patuloy na pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Lord, we thank you so much, O God. Salamat po sa worship team na ito, Panginoon, sa music ministry na ito na ginagamit mo, Panginoon, at dalayan ko ang bawat pamilya nila, maging ang kanilang mga kapatid, kamag-anak, Panginoon, ay pagpalain mo rin po, Panginoon. Salamat po, Diyos, pinupuri ka namin, niluwalhati ka namin, Panginoon, at tunay na ikaw ang aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Dalayan ko ang aming youth pastor, Panginoon, ang aming senior pastor, si Pastor Edwin, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo po siya bigyan ng kalusugan, ng kalakasan, ng pangatawan. Patuloy mo po siyang bigyan ng karunungan, ng kaalaman, ng gagaling sa iyo, Panginoon, upang na sa gayon ito'y patuloy niya, Panginoon, maibahagi sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang kaalaman na ipinagkaloob mo po sa kanya, Panginoon. Lord, salamat po. Pagpalay mo po siya, maging ang kanyang mga kapatid, Panginoon. We thank you so much. Gayon din, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon. We thank you so much sa patuloy na binigay mong kagalingan sa akin, Panginoon. Na ngayon, Panginoon, ay narito na ako na patuloy na maglilingkod at magpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, salamat po
sa mga blessing na ipinagkakaloob mo po sa aking pamilya, Panginoon. Kay Ana Ruth na patuloy mo siyang iniingatan, patuloy na ginagabayan, pinapatnubayan, at bine-bless, Panginoon, sa kanyang trabaho at nagipagpapala rin po siya, Panginoon. Lagi mo po siyang iingatan, Panginoon. Sa iyo po siya ipinagkakatiwala, Panginoon. Gamitin mo po siya lalo, Panginoon, at lalo lumalim din ang kanyang pagkakilala sa iyo, Panginoon, sa kanyang pagdalo sa iglesia na kanya dinadaluan doon sa Dubai, Panginoon. Lord, salamat din sa buhay ni Jonathan Faith, Panginoon, maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Lord, patuloy mo po silang bigyan ng kalusugan, ng kalakasan ng pangatawan. Patuloy mong gagabayan, papatnubayan ang kanyang may bahay, Panginoon, sa pagbibiyahe. Ingatan mo po siya, Panginoon, at patuloy na bigyan ng karunungan, kaalaman na nagagaling sa iyo, Panginoon, magamit niya sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. Lord, gayon din ang aming apo, Panginoon, si Ethan, Panginoon, ay patuloy mo po siya, Panginoon, na bigyan ng kalusugan, ng kalakasan ng pangatawan, patuloy na bigyan ng karunungan, kaalaman na nagagamit niya rin sa kanyang pag-aaral, Panginoon. Lord, salamat po sa aking may bahay, kay Sister Juliet, Panginoon, na patuloy na ikaw nagbibigay ng kalusugan, ng kalakasan ng pangatawan niya, Panginoon, at patuloy mo siya nagagamit, Panginoon, sa pagbibigay ng encouragement, Panginoon, sa mga kaibigan namin, sa mga kamag-anak namin, sa mga kapatid namin, sa pananampalataya, ay patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Pagpalain mo po si Sister Juliet at maging ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus kami nagpupuri, papasalamat. Amen. Patuloy ka namin tinataas, tinatanghal, binibigyan ng karangalan at kaluwalhatian pangalan mo lamang, O Diyos. At maraming salamat po sa kalayaan na kami ay patuloy makapanalangin sa iyo. Mailapit, Panginoon, ang aming mga kahilingan, ang aming mga kapatid, Panginoon. Lord, sa oras na ito, tinataas ko nga po sa iyo ang De Los Reyes family, lalo na, Panginoon, sa bukas, celebration, Panginoon, ng 70th birthday ni Nancy. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapala mo nga po sa kanyang buhay, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na mahal mo po, Panginoon, ng mga byuda, Panginoon, at patuloy na ipagpapalain mo nga po ang kanyang buhay, kanyang mga anak. Salamat din sa isang taong pinagkaloob mo, Panginoon, Kirona, kahit wala po siya rito, Panginoon, sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Dalan po na rin ang pag-iingat mo din po sa kanya, Panginoon. Palain mo siya, kanyang mga anak, Panginoon, na nandito sa Pilipinas. Patuloy mong gabayan at ingatan. Maging si Roma, Lord, palain mo, Panginoon, na siyang gumagabay sa kanyang ina. Patuloy na ipupos mo yung pagkapala mo, Panginoon, sa buhay ni Roma. At maraming salamat sa kaarawan ngayon, Panginoon, ni Pataw ng kanyang panganay. Patuloy pagpalain si Pataw sa kanyang trabaho, Panginoon. Just bless Pataw, Panginoon. At ang mga anak pa ni Roma ay pagpapalain mo, Panginoon. Salamat kay Ronnie, pagpalain nga siya, Lord, pag ang kanyang trabaho, Panginoon. Salamat dahil nandiyan nga po ang patnubay mo, Panginoon, sa De Los Reyes family. Muli, bigyan mo ng kalakasan, magandang kalusugan, Panginoon, si Nancy, Lord. Salamat po sa iyo. Maging, Lord, sa Ligara family, salamat sa buhay, Panginoon, ni na Mateo, na nandun na sa pag-iingat mo sa kanila, kay Hannah, kay Purple at kay Joshua, sa pagpunta nila sa Negros, Lord. Nakarating sila ng safe and sound, Panginoon. Salamat, kalmado ang dagat, Lord, sa kanilang pagdating doon ngayon, Panginoon, sa panibagong journey ng kanilang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na maging pagpapala po ang kanilang mga buhay sa mga kamag-anak nila doon. At gumamit ka nga po, Panginoon, ng tao na tunay na makapag-church po sila roon, Panginoon. At patuloy na ikaw ang kumilos bilang ama ng tahanan kay Mateo. Bigyan mo siya ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa kanyang katawan, Panginoon. Ganap na kagalingan nagmumula sa iyo, maging sa physical, nakagalit, spiritual, Panginoon, na kagalingan, Panginoon. At ganun din, Lord, na anumang mga natutunan nila, Panginoon, sa kanilang mga narinig, bagay sa online, Panginoon, na mga salita mo, ay andyan po, Panginoon, ay maging gabay nila ito, Panginoon, sa kanilang
panibagong journey, Panginoon, sa kanilang buhay. Lalo na si Hana, gamitin mo siya mightily, Panginoon, sa lugar, Panginoon, kung saan siya ngayon. Bless mo po muli, Panginoon, ang Cara family, mag-si Lisa, na kahit hiwalay po siya sa kanyang asawa, nandito po siya nagtatrabaho. Panginoon, pag-iingat mo rin po sa kanya, kila Matthew, Lord, kay Twinkle, sa kanilang mga pamilya. Salamat po sa iyo, Father God. We give back all the praises and glory to your name alone. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Lord, sa kalayaan na meron kami para lumapit po sa iyong paanan, Ama. Salamat, Lord, sa place ng Balot Christian Church kung saan ay nakapagtitipon-tipon kami, Ama, ng malaya. Salamat, Lord, sa patuloy na paggawa mo po sa buhay ng bawat isa. Panginoon Diyos, kung may nakikita ka nga pong kamalian sa buhay namin, tumampo ay nasabi, nagawa, naisip, patawarin mo nga po kami, Ama. Nawa po ay maging haing buhay kami, Ama. Maging purify mo kami, Lord. Habang kami po ay lumalapit sa iyong trono, Lord. Panginoon Diyos, nilalapit ko po sa iyo ang lahat ng may karamdaman. Alam mo po, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa. Pinataas ko po sa iyo ngayon si Edwin Vista, Lord, sa kanyang nararamdaman sa kanyang tiyan. Thank you, Jesus, for the clear ultrasound, God, at sa pag-check up po ng Dr. Ama. Alam ko, Lord, na patuloy ka nga pong gagawa sa buhay po ni Edwin, maging Lord kay Beth. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na parte ng buhay ang pagkakasakit. Pero, Panginoon, salamat dahil lagi ka po namin kasama. Salamat, Lord, sa kagalingan na binibigay mo po kay Edwin, Lord, at sa provision na binibigay mo sa kanya. Tinataas ko din po, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman. Nandiyan, Lord, si Neil Bautista, sa kanyang mata, Ama. We pray, Lord, na kayo ang patuloy na humipo at patuloy na magbibigay ng liwanag po kay Neil sa kanyang mga mata, Ama. We pray also, Lord, ang aming mga seniors, sila Nanay Tess, si Tatay Boy, Ate Nida, Ate Shirley, Ate Lisa, si Pastor Romy, si Brother Maki. Lord, salamat sa buhay ng aming mga seniors, Panginoon. Tunay nga, Lord, na senior is just a number. Pero, Panginoon, nagagamit mo pa po ang mga taong ito ng pagbabahagi po ng iyong salita. Gamitin mo sila, Ama. We pray, Lord, na maging part pa rin sila ng ministry sa Balot Christian Church, pa, Lord. Salamat, Lord, sa buhay din ni Ate Nancy for 70 years, Lord. Napakabuti mo po sa kabila, Panginoon, ng kanyang mga nadaanan mula sa katarata, mula sa problema. Pero Panginoon, bukas we celebrate, God, for your faithfulness. Lord, we pray also sa lahat ng may karamdaman, Ama. Sa lahat po ng nasa paligid naming ospital, ang Lord. Andyan, Lord, ang Tondo Medical Center, Tondo 1, Tondo 2, Fabelia, Jose Reyes, Mary Johnson, Gat Andres, Chinese Gen, Metropolitan, Aman Diyos, puno po lahat ng ospital ngayon. Pero Panginoon, kayo po ay Diyos na maalam. Alam mo, Panginoon, ang kalagayan ng
hospitalization sa Pilipinas. Panginoon, mahabag ka po sa mga may karamdaman, especially Lord sa mga nagbabantay sa mga oras na to. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga doktor. We pray, Lord, na makakilala sila sa iyo. Maging, Lord, ang mga nurses, Panginoon. We pray, Lord, yung compassion, na caring, na nais ng isang pasyente, Ama, ay maramdaman na po, Panginoon. Lord, kayo ang mag-provide ng mga pangangailangan ng mga may sakit sa mga oras na to. Kayo po ang aming nilalapitan sa oras na to, Ama. Sa mga walang pera, walang gamot, Panginoon Diyos, gumawa ka po ng way para po gagaling sila, Panginoon. Lord, salamat dahil alam po namin na kayo ay Diyos na nagpapagaling. At alam po namin na ikaw po ang nagbibigay ng wisdom, karunungan sa mga doktor, Lord. Lord, salamat. We pray, Lord, yung aming mga may karamdaman sa loob ng simbahang ito. Kayo po, Panginoon, ang magpagaling. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan. Maging, Lord, provision, especially, Lord, to our seniors. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga nararamdaman. Maging malapit ka nga po sa kanila, Ama. Maging, Lord, yung karamdaman pisikal, emotional, at pagod ng katawan, Ama. Kayo po ang magbigay ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Lord, dalhin mo po ang aming mga seniors bukas, Lord, para makasama namin sila sa pananambahan. At isa kaming pamilya na masasamba sa iyo dahil ikaw po, Panginoon, ay nais naming parangalan at papurihan. Maraming salamat, Lord. Ang lahat pong ito ay dalahin ko sa iyo na may pagpapasalamat. In Jesus' name, Amen. Aming Diyos, patuloy kami na lumalapit sa mga sandaling ito upang aming idulog sa inyo ang aming mga misyonero, lalo na kina Pastor Jojo Manzano, 10 ng kanyang mga kasamahan na mahayo para po sa gawain ng pagmimisyon. Ganyan din kay Pastor Orlan sa kanya pong layunin na pamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao, maging sa mga malalayong lugar, gaya sa Misamis Occidental kung saan naroon ang sambahayan ni Brother Maki. Ama, dalangin namin ang patuloy nyo na pag-iingat sa kanila, sa kanilang mga lakbayin at mga lugar na pinupuntahan. Bagamat ito ay malayo, sa ibayong dagat, nariyan ang inyong pag-iingat at amin po ito na ipinagpapasalamat sa inyo. Sa kanila ring mga pamilya na naiiwan, kayo, Panginoon, lagi na magbibigay sa kanila ng patuloy na paggabay at pag-iingat. Ama, sa mga minimisyonan nila kung saan ay may mga bago at mga batang misyonero, mga bago at batang manggagawa, mga bago at mga batang magpapastol para sa gawain ng pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, ay inilaan nila ang kanilang mga buhay, lakas para sa paglilingkod sa inyo. Ang dalangin namin naway patuloy kayo na magpala at mag-ingat sa kanila at magpalakas sa kanilang pananampalataya sa iyo upang magpatuloy na pinanghahawakan ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, at maipahayag ang kagandahang loob mo sa lahat ng mga tao at marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Ama, nilalapit din namin ang mga kapatiran sa buong mundo kung saan nagiging kabahagi sila sa gawain ng pagmimisyon sa pamagitan ng paglalaan ng mga araw at oras sa pananalangin upang lalong maging maalab ang mga puso at damdamin ng mga lingkod mo na
mahayo para sa gawain ng pagmimisyon. Gayon din, Panginoon, yung mga kapatiran na sumusuporta financially. Salamat sa kanilang mga tulong na ibinabahagi upang mas lalo na mapalaganap at mapabilis ang gawain ng pagmimisyon. Sa anumang mga kaparaanan gaya ng YouTube, maging ng Facebook, at sa iba't ibang social media platforms na nagagamit ngayon para ang mabuting balita ng kaligtasan ay maipahayag at maipangaral sa mas mabilisan at mas malawakang pamamahayag ng iyong mga salita. Ama, nilapit din po namin sa inyo ang mga kapatiran sa buong mundo, lalo na sa mga bansa na pinag-uusig ang sangkakristyanuhan dahil sa kanilang pananampalataya sa iyo. Dahil sa pangalang Kristo, dahil sa pangangaral ng iyong mga salita, nataya ang kanilang mga buhay, na ang iba ay nakulong, ang iba ay pinag-uusig, ang iba ay pinagbabantaan, gaya ng mga bansa na komunista, mga bansang Islam, mga bansang Hindu, mga bansang Budismo, na mahigpit na pinagbabawal ang mga pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ama, dalayan namin ang inyo pong patuloy na pag-iingat sa kanila at pagpapalakas sa kanilang pananampalataya na magpatuloy sa kabila ng mga pag-usig na dumarating sa kanilang buhay. Ay inyo po, Panginoon, na itanim sa kanilang mga isipan ng mga paghihirap na kanilang dinaranas sa mga sandaling ito ay napakaliit lamang kung ikukumpara sa kalwalhatian na inyong ipinangako sa kanila sa buhay na walang hanggan. Dalangin namin na may patuloy kayo, Panginoon, na mangungusap sa kanilang mga buhay. Patatatagin niyo po sila, Panginoon, upang magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, ang mga bansa na pangunahin na nanguusig, pinapapatay at pinakukulong ang mga Kristiyano sa mga bansang gaya ng Nigeria, kung saan libo-libo ang namatay ng mga Kristiyano dahil pinag-uusig sila. Salamat din sapagkat gumagamit kayo ng mga tao gaya ni President Trump na ipatigil ang malawakang pagpatay sa mga Kristiyano sa bansang Nigeria. Salamat sapagkat nagkakaroon po ng bunga ang mga panalangin ng mga kapatiran na magkaisa upang ang iyong mga salita ay hindi mahadlangan sa lahat ng mga bansa na nais ng kaligtasan na marinig ang iyong mga salita. Gayon din, Panginoon, sa bansang North Korea na naging number 1 na taga-usig ng mga Kristiyano sa buong mundo. Nalain namin kung paano ninyo kinahabagan ang South Korea. Ganon din, Panginoon, ang North Korea ay inyo po ito na palalambutin ang puso ng kanilang presidente na tumatanggi sa iyong mga aral at mga salita. Dalangin namin na ay baguhin niyo, Panginoon, ang bansang North Korea na kumilala sa iyo at makita ang iyong kapangyarihan na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nakagagawa ng lahat ng naisin mo. Ama, dalangin din namin yung mga kamanggagawa namin, mga kapastoran, mga misyonero na pinanghinaan na ng loob, mga nawalan na ng gana sa paglilingkod. Ang iba ay tumalikod na sa gawain. Muli niyo po sila, Panginoon, na papanumbalikin ang kanilang sigla at alab na maglingkod na muli sa inyo. Kung paano ninyo pinapanumbalik ang sigla at alab sa puso nila Apostol Pedro na nung una ay pinanghinaan din ang loob. Ngunit dahil sa iyong kagandahan loob, ipinakita ninyo, Panginoon, ang inyong pag-ibig. Kaya't ang patuloy na pagmamahal ninyo ang siyang bumubuhay na maging masiglang muli ang paglilingkod. Gaya ni Apostol Pedro, gayon din gagawin ninyo ito sa mga kapastoran, sa mga kamanggagawa ko, sa mga misyonero
na pinanghinaan na ng loob. Ang iba ay nawalan na ng gana sa paglilingkod. Ang iba ay tumalikod na. Ay muli niyo sila, Panginoon, na papapanumbalikin, pasisiglahin muli ang kanilang paglilingkod sa inyo. Habang sila ay may buhay at may kalakasan mula sa inyo. Ngayon din naman, amin po pinagpapasalamat sa inyo ang bawat membro ng pamilya ng Balot Christian Church. Salamat sa mga tatay namin na siyang mga haligi ng tahanan na patuloy niyo na pinagtitibay ang kanilang pananampalataya bilang mga haligi ng tahanan, bilang mga pangulo sa loob ng tahanan. Ay patuloy kayo, Panginoon, na magbigay sa kanila ng katatagan at tibay sa kanilang pananampalataya upang maging mga huwaran sa loob ng tahanan, mga iginagalang ng mga anak, minamahal ng kanilang mga asawa, at sa kanilang pagtatrabaho sa araw-araw, sa paggising sa umaga, sa pakikitungo sa mga kamanggagawa nila, sa kanilang mga amo, sa kanilang mga boss, sa kanilang mga pinaglilingkurang kumpanya. Naway maging maayos po, Panginoon, ang kanilang pakikitungo sa lahat at lagi inyong iingatan hanggang sa sila'y makauwi. Taglay ang biyaya, pagpapala, pera at pagkain para sa kanilang mga pamilya. Ngayon din naman, lapit namin ang aming mga nanay, ang mga inaw ng tahanan. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay liwanag sa mga ilawang ito upang ang aming mga nanay ay maging kagamit-gamit kung paano nila palalakihin, didisiplinahin ang kanilang mga anak sa loob ng tahanan. Salamat sa kanila pong mga ilawan na taglay-taglay nila, sapagkat ang iyong mga salita ang nagbibigay ng liwanag upang maging gabay sa kanilang mga daraanan, sa kanilang mga pupuntahan sa buhay sa mundong ito. Hindi sila matatalisod, hindi sila mapapahamak, kundi makikita ang inyong kagandahang loob sa loob ng tahanan, makikita ang inyong kapayapaan at inyong pag-ibig. Salamat din, Panginoon, sa kanilang mga pagsusumikap upang maitaguyod ang kanilang mga tahanan at maging mapayapa sa loob ng tahanan. Ngayon din, lapit namin ang mga single parent na patuloy nyo na sila ay palalakasin at iingatan na huwag magkasakit, kundi patuloy, Panginoon, na kayo ang siyang magbibigay sa kanila ng sipag, katiyagaan, lakas at sigla upang kanilang maitaguyod ang kanilang mga sambahayan, ang kanilang mga pamilya. Gayon din naman ang aming po mga kabataan, ang mga palamuti ng tahanan. Salamat sa mga kabataan, sa mga anak namin na mga masusunurin, magagalang at mga mababait na mga anak. Salamat sa inyo po patuloy na pag-iingat sa kanila at paggabay. At lagi nyo sila, Panginoon, na ilalayo sa mga gawa ng kaaway, sa mga masasamang impluensya ng lipunang ito, sa mga masasamang bisyo, masasamang mga barkada. Ilalayo po ninyo sila, Panginoon, at tuturuan palagi na maging masisipag sa loob ng tahanan, masisipag sa pag-aaral, sa eskwela, at maging mga mababait sa lahat ng mga tao. Ama, salamat sapagkat kayo ang nagtatag ng pamilya. Salamat sapagkat nahahayag ang inyong pag-ibig, ang inyong mga katangian sa buhay ng aming mga tatay, ng aming mga nanay, at sa aming mga anak, kung papaano ang pag-ibig ang nagbubuklod sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong kagandahang loob. Ama, sa mga sandaling ito, marami kaming mga kahilingan, maging sa mga kapatid na nakasubaybay sa online streaming, iba't ibang mga problema, isipin, mga hindi nagpapatulog sa amin sa araw at gabi dahil sa bigat na aming dinadala-dala.
Marahil ang iba ay may problemang pinansyal, problema sa aming mga pangkalusugan, problema sa aming pamilya, problema sa trabaho, at iba pa na mga bagay na aming iniisip palagi. Nagbibigay sa amin ng kabigatan sa aming puso. Ama, tulungan niyo kami na ito ay mabigyan ng solusyon. Ito ay matugunan. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga problema na aming daladala. Sa inyo lamang namin ito inaasa, sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na makauunawa, ang Diyos na nagmamahal sa bawat sa amin. Kaya sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga panalangin, hiling, mga daing, at mga alalahanin. Sa inyo lamang, Panginoon, kami umaasa. Sapagkat hindi pa man namin ito ipinahayag ng aming mga bibig, nalalaman nyo na ang aming mga puso at isipan. Salamat po, Panginoon, sa sama-samang pananalangin, at ngayon sa aming pong pansamantalang pag-iwalay ay babaunin namin ang inyong pag-ingat at iwan sa lugar na ito ang inyong kapayapaan. Salamat po, Panginoon, maging sa amin pong pagtulog mamayang gabi. Samahan nyo kami para sa kinabukasan sa aming paggising. Taglay ang buhay at lakas mula sa inyo ay aming ipaglilingkod sa inyo upang ikaw ay aming sama-sama na papurihan, luwalatiin at sambahin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng Panginoon. Bukas po ay maaga tayo para po sa ating sama-samang pagsamba.